Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC itong si Senador Chis Escudero kaugnay sa muna'y pagtanggap niya ng campaign contribution mula sa isang kontraktor na dawit umano sa manumalyang flood control project sa Pilipinas. Bibigyan po si Escudero ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense na posibleng mauwi sa perpetual disqualification ng senador sa anumang pwesto sa gobyerno. At kaugnay niyan, nasa 52 namang iba pang contractor ang natukoy na nagbigay rin umano ng donasyon para sa kampanya ng mga senador at congressional candidate noong taong 2022. Pero hindi muna ito pinangalanan ng komisyon. Kunin natin ang live report ni Mean Cordera. Mean, go ahead. Alex, umusad na nga ang investigasyon ng COMELEC laban dun sa mga politikong umano'y tumanggap ng kontribusyon mula sa mga contractors na umano'y nakinabang dito sa mga flood control projects ng gobyerno. Unang pinagpapaliwanag yung contractor na nagbigay ng donasyon kay dating Senate President Francis Escudero. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang 52 contractors na donors ng 26 na kandidato sa nakalipas na 2022 elections na karamihang kumandidato sa pagkasenador at kongresista. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, una sa kanilang pinagpapaliwanag si dating Senate President Francis Escudero na tumanggap ng 30 million pesos na campaign contribution mula sa Centerways Construction and Development Corporation. Sabi ni Garcia, ipapadala nila bukas ang show cause order laban kay Lawrence Lubiano, ang presidente ng kumpanya, at isa sa 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng malaking flood control project sa DPWH. Hihingan siya ng paliwanag sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat nasampahan ng election offense nang dahil sa pagbibigay ng campaign contribution kay Escudero. Ang mga construction firms, yung mga officials nila, pwede po namin kasuhan ng election offense na may punishment ng 1 hanggang 6 na taon. Yun naman pong kandidato o yung nagsolicit mismo ng pondo o in kind ay pwede naman po makasuhan din similarly ng 1 to 6 years imprisonment na election offense at meron po yung perpetual disqualification to hold public office. Gusto ko pong liwanagin, as far as the COMELEC is concerned, ay yung criminal aspect lang po yung sa amin. Pag po nanalo na yung kandidato na proklama, wala naman pong case prior to the proclamation na nakapending, ay wala na pong jurisdiction ang Commission on Election. Ayon kay Garcia, 52 kontratista na ang kanilang natukoy na nagbigay ng campaign donation sa 7 tumakbo sa pagkasenador at kongresista, 15 political party list, 2 kumandidato sa pagkagobernador at 2 sa pagka-vice governor. Pero tumanggi muna siyang pangalanan. Sinabit na po namin sa House of Representatives as requested. Hindi po namin ma-reveal sapagkat nagki-case build-up kami. Number 2, hanggat walang certification from DPWH, siyempre po, pinipresyo muna namin na sila lang ay construction firms. Whether sila ay government contractors or private, later pa po namin malalaman yon. Naunaan niyang inimbestigahan sina Escudero at Lubiano dahil sa kanilang pag-amin ukol sa campaign contribution. Ang ibang kontratista ay hihingan pa nila ng kumpirmasyon o certification ng DPWH kung talagang may kontrata sa gobyerno. Hanggang sa katapusan ng Setyembre, maaring matapos ang determinasyon ng COMELEC kung may pananagutan ang mga kontratistang nagbigay ng campaign contribution, gayon din ang mga tumanggap. Dahil natapos na po namin ng 2022, dapat po talaga sana mabigay lang sa amin kagad ang certification. Pagkatapos po mabigay sa amin ang certification, ay susulatan na natin, papasyokos namin ang lahat ng mga contractors. At after masyokos namin ang contractors, syokos naman yung mga kandidato na binigyan na kinabang doon sa donations or contributions. Meron po mga naando na kandidato, kandidato for senators. 4 po na kandidato for senators at 3 ang legislative districts congressmen. Pagtiyak naman ni Escudero, makikipagtulungan siya sa investigasyon ng COMELEC. Nagpasalamat rin siya sa komisyon dahil ito ang tamang pagkakataon para patunayan na walang batayan ang mga alegasyon laban sa kanya.
Ang liderato ng Senado wala pang balak na imbestigahan si Escudero at Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na kapwa naman pinangalanan ni Assistant Engineer Bryce Hernandez na umano'y tumanggap ng porsyento mula sa flood control projects. Sabi ni Senate President Vicente Soto, hihintayin nila na may maghain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics at dito ibabatay ang kanilang magiging aksyon. Pero payo niya sa mga kasamahan na harapin ang anumang alegasyon laban sa kanila. Kasi nga may mga kabawalan. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ayun lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos mayroong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaksyon sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Kaya nga, ito makakasira sa reputasyon ng hindi lang ng Senado, kundi sila mismo na mga pinapangalanan. Kaya magandang harapin ito. Magandang i-explika or harapin yung mga aligasyon. Kahit sino sa amin, kahit sino sa senador, mayroong aligasyon na kahit na naman, lalo na pag-corruption, dapat ina-address agad yun at sinasagot. Pero si Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech ngayong hapon, binanatan si Bryce Hernandez matapos siyang idawit sa anomalya sa flood control projects. Sabi ni Estrada, hindi siya tiwali kundi si Hernandez batay sa sangkatutak ng mga mamahaling sasakyan nito gaya ng mga pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa impormasyon ng Senador, si Hernandez ay nagmamayari ng mga mamahaling sasakyan gaya ng Dodge Challenger at Toyota Supra. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandoon sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Bukod pa dyan, ang aniyay 435 million na nilustay nito sa casino at laundered money na abot sa mahigit 1 bilyong piso. Mr. President, ginagamit bilang umanong ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang I already received warnings from various quarters. I was told that if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. An easy target, they say, because of accusations heard against me in the past relating to the PDAF issue. Alex, pagkatapos ng privilege speech na yan ni Senator Jinggoy Estrada, nagkainitan yung mga senador sa plenaryo. Hinahanap kasi ng senador at kinukastyon si Senate President Vicente Soto bakit ibinigay sa kustodiya o bakit pumayag na makustodiya ng Kamara itong si Bryce Hernandez na ikinulong sa PNP Custodial Center. Narito, Alex, yung bahagi ng palitan ng pahayag ng mga senador sa plenaryo. In this case, it is the witness, Assistant DE, saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, lahat na lang ng witnesses sasabihin, wag tayo doon. Paano kung wala rin silang tiwala? We're not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately
to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here, manganganib ang buhay niya. Any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. Or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at siya sabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawa ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, contempt, cited in contempt na resource person. Alex, pagkatapos ng mainit ang debate ng mga senador, nagpatawag ng suspension at pagbalik ng mga mambabatas, nagbosyon na si Senator Jinggoy Estrada na mailipat sa Pasay City Jail si Hernandez na sinigundahan ni Senator Juan Miguel Zubiri at yan ay inaprubahan sa sesyon ngayong hapon, Alex. Okay, tungkol kay Bryce Hernandez, so saan na siya ngayon? Nalipat na ba sa Pasay City Jail? Ito ba'y sumang-ayon ba dito ang House of Representatives? Alex, ang OSAA ay kumikilos na ngayon papunta dyan sa PNP Custodia Center para makuha yung kustodiya nitong si Bryce Hernandez at siya ay ililipat sa Pasay City Jail. So ibig sabihin, walang pagkontra dito ang TRICOM ng House of Representatives. Totally, masusunod talaga dito ang Senado dahil sila nagpalabas ng contempt order, no? Alex, tama. Sabi ng mga mambabata, sila yung may lehitimong kustodiya dito kay Hernandez dahil may umiiral na contempt order. Ibig sabihin, dapat ang Senado ang magdedesisyon kung saan siya dapat ikukulong. Ayun. Dito sa naging pahayag ni Senador Bato de la Rosa, dahil meron siyang inihahambing na isang incident na parang ganun rin, no? Na parang tinatakot yung isang resource person. Kahapon, may binanggit rin si Senador Marcoleta na meron isa mga ganung mga impormasyon na natatanggap na parang allegedly under duress yung mga resource person doon sa TRICOM. Pinakita na ba sa inyo kung sino yung mga congressman na kausap yung abogado ni Curly Discaya? Alex, hindi niya pa pinapangalanan pero sabi niya meron siyang kopya o screenshot ng text message kung saan pinagsabihan itong Discaya, mag-asawang Discaya, na kung hindi nila papangalanan yung mga umano'y senador ay maaari silang ma-contempt. Sabi ni Senator Marcoleta, posibleng ilabas yan sa susunod na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Okay, balik tayo dun sa una mong kwento. Ang dami kasing nangyari pala dyan, no? Meron kay Bryce Hernandez, meron rin kay Senador Escudero tungkol naman to sa COMELEC. Balikan ko lang yung COMELEC, may dito sa issue ni Escudero, bakit nga ba siya ang kauna-unahang pinangalanan ng COMELEC na merong nagbigay ng kontribusyon sa kanya na kontratista? Ngayon, sasabihin ng COMELEC na merong 52 pala na mga kandidato noong 2022 na tumanggap rin. Sa pagaling yung impormasyon na yun, ano yun? Bakit na-single out lang si Senador Escudero dito? Dahil ba sa issue ng presidency ng Senado?
Alex, kasi may mga lumulutang noon pa, nung lumutang itong mga flood control projects, isa yung pangalan ni Escudero sa mga umano'y kaibigan niya. Yung natanong natin siya dyan, yung kaibigan niya, yung kontratista, pero ang sinasabi niya, hindi siya tumanggap ng anumang kahit 5, pero lumitaw sa records ng COMELEC na nag-donate itong kontratista na kaibigan niya sa kanyang campaign contribution. Yung pag-amin niya mismo, sabi ni Chairman Garcia, ay pwede nang gamiting batayan para mag-imbestiga ang COMELEC. Pero dun sa nakitang ebidensya ng COMELEC, nakapangalan mismo yung kontratista dahil pagkakalam ko, kapag meron nagdo-donate sa isang kandidato, nilalagay lang nila doon, hindi talaga yung pangalan mismo ng contributor. Nilalagay doon, Friends of Senator Escudero. Pero nagulat ako, bakit merong ganun kagad? Alex, yan ang uugatin ng Senado kung talaga bang yan ay galing mismo doon sa kontratista at kung talagang may kontrata siya sa gobyerno nung time na nag-donate siya kay Escudero. Ayun, okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera. Mata natin dyan po sa Senado.